good morning, mayong buntag sa tanan. Yan, kain tayo ng agahan guys. Yan, nakapunta si Donnie doon sa bayan, naghatid ni Danny doon sa terminal. So, dumaan sa market natin. So yan, nakabili ng maitura na isda. Ang tawag ng isda yan, lagaw. Yan, yung masarap na isda, tulaon guys. So yan. At dahil kami na lang ni dito sa bahay guys, kasi si James ay nagpuntang isla, so kami na lang dalawa yung kakain dito ng agahan. Dan! Dali na mga anta! Tawag na si Donnie guys, parang may kasama akong kumain dito. Oh, salamat din grasya. Salamat din sa buhay namin araw-araw. Bigyan mo kami ng lakas para sa aming pang araw-araw na hanap buhay. Okay? Yung pangalit, tinatin sa pangalit din. Kain tayo ng agahan. Mainit na sabaw. Kami na lang ni Donnie yung guys, agahan kasi hindi pa nagpunta sila ni Lizel dito. Iwan ko kung bakit. Walang tutulong sa akin ngayon sa paggawa ng walis. Balik trabaho na naman tayo ngayon guys. Parang ilang araw tayo hindi nakagawa ng walis. Wala tayong income. Yan. So ngayon, patuloy na naman ako paggawa ng walis guys. Para makakita tayo ng kahit konti man lang barya. Salamat sa Diyos na maliwanag na yung araw ngayon. Hindi na sa ulan kasi yung punla namin doon guys. Sabi ni Donnie ay manipis na. Dahil sa katapos lang nila nagpunla. Ay naku, bumuhos kagad na yung ulan na malakas. So wash out yung ibang punla natin. So paano na? Baka hindi kasi yung punla natin sa ating tanimang palay. Pero obserbahan lang namin guys, lagyan lang namin ng fertilizer, kunting fertilizer para man lang ang tawag niyan mo baga-baga guys ba. Baka puno niya. Tumaba yung mga punla, so baka kasya na. Kasi wala na kaming ibang binhi. Yun na lang yung namin. Ang tawag dyan, bibilin para sa binhi. Para sa taniman ngayon. So sana magkasayang punla natin. Parang di pabalik-balik ng pagtatanim. Kasi yung magtanim ngayon guys, hindi biro, magasto. So magsikap kami sa paggawa ng walis para naman sa darating na galastuhan sa pagtatanim. Nandito na naman tayo sa ating dating ginagawa. Nagligpit muna ako sa ating mga gamit para sa paggawa ng walis kasi di pwedeng wala ito kasi ito yung pang-ipit sa ating gawa. Yan, dito ako ngayon sa may pintuan. Binuksan ko yung pinto sa kusina patungong tangki sa tubig natin.
kasi ano dito, walang alimuot guys ba, masarap yung hangin kasi wala akong anong tawag dyan, wala akong ceiling fan dito sa kusina para magawa ako. So dito lang ako sa pinto, binuksan ko yung pinto. Maliwanag naman yung araw ngayon. Yan, ito yung proseso sa paggawa ng ating walis. So ulit-ulitin ko lang guys, para yung hindi pa nakapanood, so makapanood kayo. At saka kung gusto kayong magawa ng ganito, tuturuan ko kayo kung paano magawa ng walis. Parang meron din kayong kunting pangkabuhayan. Konti-konti lang yung kita dito guys, pero makatulong naman. Kahit anong tawag dyan, maliit lang yung ating dito, kasi mahal lang ngayon yung mga materialis ng paggawa ng walis. Pero di lahat yun marunong magawa. Noon kami lang yung marunong magawa nito, yung papa ko. Doon kami naka-learn sa papa ko guys. Pero sa ngayon hindi na lang namin trabaho yung papa namin kasi matanda na. 84 na yata si papa. Mag-isa na lang sa buhay kasi yung mama namin matagal na yung namatay. Pa ako, 15 years old pa ako, namatay yung mama namin. So yung papa na lang namin yung namin. So ngayon 80 plus na si papa, hindi na namin pero magpapasalamat kami kay Papa Inting kasi natutunan namin yung kung paano magawa ng walis. Dami ditong guys, kapag may taniman, walang ani. Dami ditong mag-standby, walang pagkukunan ng pang-araw-araw na pangailangan. Pero kami, nagpapasalamat kami sa papa ko kasi kung di dahil dito sa walis, nakapagtapos kami ng mga anak ko sa high school lang guys, kasi nag-self-support sila sa kanilang pag-aral sa college. Yung iba nag-asawa. Ang resulta ngayon, so naiwan kami sa mga anak ko. Dami kong anak guys, may siyam na siblings kami, pero sa ngayon isa na lang yung anak na naiwan namin dito na sa amin dito. Kasama ko sa bahay si James, yung taga-tahi ng aming walis. Buti na lang hindi kami iniwan ni James. Hindi nagkaisip ng langyaw guys ba, manarbaho sa ibang lugar, kasi naawa siya sa amin na walang taga-tahi sa namin walis. Si ate lang nandoon na sa Cebu, iniwan na rin kami dito, pero sige na lang kasi naghanap si ate lang sa kanyang future. Sana nga magustuhan ni ate lang yung kanyang trabaho at matanggap na siya ng lubos-lubos, kasi sa ngayon nag-training pa si ate lang doon guys sa Cebu. Wala pa masyadong allowance pa yung binigay ng nila. Sana si ate lang success sa kanyang pag-training para man lang makatulong. Masakit na yung likod namin guys, kasi medyo may may katandaan na tayo. So dapat
hindi na tayo magpursigi sa pagtrabaho kasi yung trabaho namin ay palaging yumuyuko. Sabi ng doktor na nung nagpa-check up ako guys na bawal daw ako masyadong yuko ng yuko kasi yung ano spinal cord ko dito na na realign na nagpa-check up kami doon sa Cebu. Sabi ng doktor bawal daw magyuko ng mahigit sa 1 oras. Pero saon lang guys, ito yung trabaho na kami ang nasanayan na makakita kami ng konting ganansya lang. Lalong lalo na ngayon na magtaniman ng palay. So yung mga anak ko may kanya-kanya din silang obligasyon dito na babayaran. So hindi kami mag-asa sa kanila lahat guys. Thank you rin sa lahat na tumutulong sa akin.